Ang manhwa na ito ay nagsisimula sa isang tagpo ng isang madilim na gabi sa ilalim ng maliwanag na full moon. Sa kastilyo ng puting demonyo, ang diyosa ng kadiliman, si Hois, ay tinawag ang puting demonyong santo na si Bai, ang ating protagonista. Sa isang malamig na tingin, sinabi niya sa hinihingal na si Bai na ang kanyang pagkabigo sa huli niyang misyon ay nagbigay sa kanya ng masamang kalooban. Kaya, bilang kanyang parusa, kailangan siyang burahin sa pag-iral. Siguro, kung mapupunta siya sa impyerno, may matututunan siya tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkabigo sa isang makapangyarihang nilalang na tulad niya. Nagulat sa hindi inaasahan at hindi mapapatawad na takbo ng mga pangyayari, si Bai, habang labis na pinagpapawisan, ay nagmakaawa para sa kanyang buhay. Malakas niyang hiniling kay Hois na isaalang-alang ang kanyang mga nakaraang tagumpay at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa kasamaang palad, ang kanyang pakiusap ay hindi pinansin dahil nagpatuloy si Hois na ang isang hamak na nilalang na tulad niya ay walang karapatang humingi ng isa pang pagkakataon mula sa kanyang makapangyarihang sarili. At tungkol naman sa kastilyo ng puting mahika ni Bai, haharapin nito ang kaparehong kapalaran niya, mabubura kasama ang kadiliman. Kaya naman, bumaba ang walang katapusang kadiliman sa kastilyo ng puting mahika, na nilalamon ang lahat ng makikita, kasama na siya. Nakita ni Bai ang labis na paglaban upang mabuhay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nahulog sa kailaliman ng walang katapusang kadiliman. Habang siya ay nilalamon, naisip niya kung paano niya nakumpleto ang halos 100 quests para kay Hois, hanggang sa puntong ito ay halos ang buong kabuuang buhay niya. At dahil sa kanyang dedikasyon, siya ay isa pa ring birhen at talunan. Ngunit dahil lang sa isang pagkabigo, siya ay binubura. Dagdag pa rito, hindi siya kailanman itinuring ni Hois bilang iba pa kundi isang hamak na basurang tao. Kung ganoon, tangi na nito. Hindi siya papayag na tanggapin ito. Hindi siya kailanman susunod sa kalokohan na ito. Habang nilalamon ng kadiliman ang 80% ng kanyang katawan, naiwan ang kanyang ulo hanggang dibdib na may isang braso. Si Bai ay tumawa ng nananakot tungkol sa kanyang ginulo na sitwasyon. Kaya sa kanyang natitirang lakas, ibinigay niya kay Hois ang middle finger, tinawag siyang masamang madilim na baliw bilang kanyang huling pagsuway. Gayunpaman, si Hois, na may malamig at walang malay na kilos, ay casual na tinapakan ang natitirang katawan ni Bai na parang dinudurog ang isang nakakasuklam na insekto sa ilalim ng kanyang paa patungo sa dagat ng walang katapusang kadiliman. Kaya, habang ang kanyang natitirang katawan ay tuluyang nabubulok, naiwan ang kanyang kwintas na hugis hourglass. Si Bai ay biglang nagising sa kanyang kama, sumisigaw ng malakas, nagmumura pa rin at nagbibigay ng middle finger kay Hois. Pinagpapawisan ng husto, nabawi niya ang kanyang ulirat at nagtaka kung bakit hindi siya patay. Iginagalaw ang kanyang ulo mula kaliwa pakanan at pakanan pakaliwa, napansin niya na siya ay nasa kanyang dorm noong kolehiyo pa siya. Paanong napunta ako rito? Hindi ba ako pinatay ng GADILIM na iyon? Tanong ni Bai sa kanyang sarili na lubos na nagulat. Pagkatapos ay nagtaka siya kung panaginip lang iyon, ngunit ang mga dekada ng pagsubok na pinagdaanan niya ay naramdaman na totoo. Pinatigas ang kanyang desisyon, napagpasyahan niya na hindi ito panaginip. Sa sandaling iyon, napansin niya ang kanyang kwintas, ang hourglass. Ito ang bagay na nakuha niya 20 taon pagkatapos ng pagdating ng Universal Wheel. At nang magsimula ang pagsubok, ito ang pinakanatatanging bagay na nakita niya. Hindi maipakita ng hourglass ang anumang katangian at hindi ito masisira. Kaya, lagi niya itong daladala. Naalala din niya na, ang buhangin ay nasa ibaba. Hindi ito agos kahit baligtarin. Ngunit ngayon ito ay nasa itaas. Kaya naman, naniniwala si Bai na ang pag-agos pabalik ng buhangin ay nangangahulugang ang oras ay bumaliktad. At habang tiningnan niya ang kasalukuyang oras, June 5, 2023, 10 araw bago ang pagdating ng Universal Wheel at ang simula ng pagsubok, inihayag na 10 araw pagkatapos, sa ika-15 ng Hunyo, ang Universal Wheel ay opisyal na darating at magsisimula ang pagsubok. Higit sa 70% ng sangkatauhan ang mamamatay at ang mga namatay na tao ay magiging iba't ibang zombie at halimaw. Ang lahat ng konbensyonal na sandata ay mabibigo at masasaksihan ng mundo ang kanyang katapusan sa loob lamang ng isang gabi. Gayunpaman, kasabay ng mga panganib ng Universal Wheel at ng pagsubok ay dumating ang mga oportunidad para sa mga nakaligtas.
Nagising ang mga katutubong kakayahan at maraming mahiwagang kagamitan at gamit mula sa iba't ibang kopya ang bumaba din sa Earth kasama ang Universal Wheel. Ang mga magagandang bagay na ito ay umakit pa sa mga Diyos na kumokontrol sa mga panuntunan ng universo. At ang mga Diyos na ito ay hindi maaaring direktang makialam sa pagsubok. Kaya, umaakit sila ng mga tao sa ilalim ng pagkukunwari ng proteksyon, sinusubukang makakuha ng benepisyo mula rito. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya sapat ang lakas at dahil dito, marami siyang binayaran para lamang makasali sa ilalim ng utos ni Hoyes. Desperadong nakumpleto ni Bai ang bawat gawain na itinalaga ni Hoyes sa kanya, sinusubukang pagandahin ang kanyang katayuan, ngunit ang hindi niya inaasahan ay mabura dahil lamang sa pagkabigo sa isang misyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Bai ng serye ng mga abiso habang naghahanap siya sa balita para sa anumang kakaibang abnormalidad. Natagpuan niya ang hinahanap niya, at binanggit sa balita ang isang bagong uri ng rabies, parang mga zombies mula sa mga pelikula. Ang mga pasyente sa Jiangchung First Hospital ay nagwawala at nangangagat ng tao. Bukod pa rito, may nangyaring hindi kapanipaniwala sa ospital. Tila, isang katawan na nasa gitna ng forensic dissection sa opisina ng medical examiner ang nagising. Binasa ni Bai ang lahat at alam niya kung saan sisimulan ang kanyang quest sa pagiging mas malakas. Sa pagkakataong ito, plano niyang maging sapat na malakas na hindi siya aasa sa sinuman o sa anumang Diyos. Kalimutan na iyon. Gusto niyang maging sapat na malakas para durugan maging ang mga Diyos, durugan ang kanilang mga narcissistic na puwit sa ilalim ng kanyang mga paa, tulad ng ginawa ng walang hiyang iyon sa kanya. Nangako rin si Bai sa kanyang sarili na pagbabayaran niya ito sa ginawa niya sa kanya. Kaya naman, nagpunta siya sa ospital na iniisip na 10 taon pagkatapos magsimula ang pagsubok, may nagsabing natuklasan niya ang tanging paraan upang i-upgrade ang mga katutubong kakayahan. Sinabi ng taong iyon na 10 araw bago magsimula ang pagsubok, ang mga katutubong kakayahan ng isang tao ay talagang naging epektibo at kung matuklasan at magagamit ng isa ang kanilang mga katutubong kakayahan, maaari nilang i-upgrade muli ang mga ito. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang katutubong kakayahan ay isang I-rank virus resistance. Ayon sa pamamaraang iyon, naisip ni Bai na upang magamit ito upang i-upgrade ang kanyang katutubong kakayahan, kailangan niyang gamitin ng virus upang i-trigger at palakasin ito ng maaga. Nagtago si Bai sa likod ng isang pader habang nakikinig sa isang doktor na nagkokomento kung paanong ang mga kakaibang sintomas ay talagang hindi pa nangyayari. Sumagot ang nurse na parang ang pasyente ay eksaktong mukhang zombie sa mga pelikula. Nang umalis sila, si Bai ay palihim na pumasok at lumapit sa pasyente na ang katawan ay lubos na nakatali at ang kanyang bibig ay nakatali rin upang maiwasan ang anumang ingay. Tumayo siya mismo sa tabi ng pasyente, tahimik na kinumpirma ng malakas na ito ay talagang isang zombie. At habang isinasaksak niya ang isang syringe sa braso ng pasyente para sa kanyang dugo, nagkomento si Bai na upang magamit at sanayin ang kanyang virus resistance na katutubong kakayahan, maaari lamang siyang umasa sa dugo ng pasyenteng ito. Kumuha siya ng kaunting dugo nito, na nagkomento na ito ay sapat na upang i-trigger ang kanyang katutubong kakayahan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa kanyang dorm, napansin na wala ang kanyang mga kasama sa room, na nagpapahiwatig na sila ay mananatili sa labas buong gabi. Pagkatapos ay kinuha niya ang syringe na may dugo ng zombie. Sandaling tinitigan ito, na iniisip na kung mali ang teorya, mamamatay siya. Bahala na, kukunin niya ang kanyang pagkakataon. Isinaksak niya ang syringe sa kanyang braso at itinurok ang dugo sa kanyang katawan. Bago ang pag-reset ng oras, si Bai ay nagsumikap sa loob ng mga dekada bilang isang mahina, halos hindi nakaligtas hanggang sa tuluyan siyang nagkaroon ng pag-unlad. Kaya, kahit na magising siyang may I-rank na katutubong kakayahan muli, sa pagkakataong ito na alam ang hinaharap, makaligtaan pa rin niya ang mga oportunidad dahil sa pagiging masyadong mahina. Kaya, habang ang dugo ay tumagos sa kanyang katawan, nagpapalaki sa kanyang mga ugat at mata, nakaranas si Bai ng hindi mailarawang sakit. Pinilit niya ang kanyang sarili, na nagkomento na ang pagsisimulang muli at maging mahina pa rin ay katumbas ng pagmamakaawa niya para sa kamatayan. Kung ganoon, mas mabuti na lang siyang mamatay ngayon. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang kagustuhan ay ipinagkaloob habang siya ay bumagsak sa sahig. Nawalan ng malay habang ang lahat ay lumabos sa ganap na kadiliman.
Sa kadiliman, si Hoyes ay nakatayo sa harap ng kanyang nagpupumiglas, nakaluhod na anyo. Tinawag niya ito, sinabi sa kanya na sumuko na lang sa kanyang walang saysay na paglaban at yakapin ang kadiliman. Bilang isang hamak na tao na tulad niya, dapat lang siyang maging bahagi ng kadiliman dahil iyon ang pinakaangkop na katapusan niya. Nakita ang nahihinatay na figura, nagkomento si Bai, "Oh, huwag na sanang ito muli. Seryoso, hello, kahit sa dagat ng aking kamalayan, gusto mo pa ring pahirapan ako." Si Bai ay umungal ng malakas na may kumpletong determinasyon at pagpapahayag na puno ng galit. "Maghintay ka lang, ikaw na masamang halimaw. Ako si Chun Bai ay pagbabayaran kita sa lahat." Pagkaraan ng ilang sandali sa kanyang dormitory, si Bai ay nakatayo sa kanyang balkonahe na nasa zombie state pa rin. Narinig niya ang ingay ng pagbukas ng pinto ng kanyang dorm at nang lumingon siya, tiningnan ng kanyang mga kasama sa room ang kanyang hitsura na parang ang kanilang mga kaluluwa ay umalis sa kanilang mga katawan. Agad silang nagtanggol at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Ang pagkarinig sa kanyang pangalan ay nagpabalik sa kanyang ulirat. At habang silang lahat ay nakatayo doon, sandaling tahimik at hindi gumagalaw, tinanggap sila ni Bai pabalik at sinabi sa kanila na pupunta siya sa palikuran upang linisin ang kanyang sarili. Mabilis siyang nagmadali patungo sa pinto, iniiwan silang walang imik. Sa palikuran, tiningnan niya ang sarili sa salamin, natuwa na gumana ang teorya. Ang zombie virus ay hindi siya pinatay, at ang kanyang katutubong kakayahan ay matagumpay na na-upgrade. Nagtaka rin siya kung anong antas ang kanyang katutubong kakayahan pagkatapos magising. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Universal Whale na nagbati kay Shinbai sa pagiging pinili bilang isang pioneer na tumanggap ng titulo ng pioneer at pagkagising ng maaga. Narinig ni Bai ang anunsyo sa kanyang ulo at agad na alam na ito ang boses ng Universal Whale. Bukod pa rito, naisip niya na, kung nagising na siya, maaari niyang buksan ang kanyang status window. Una niyang binuksan ang title interface na may masayang ekspresyon. Bilang isang pioneer, siya ay kabilang sa mga nakatuklas, gumamit, at nagsanay ng kanilang mga kakayahan bago magsimula ang pagsubok. Sa makatuwid, maaari niyang taglayin ang titulong ito. Ang lahat ng mga katangian ay tumaas ng 5%. Ang experience gain ay tumaas din ng 10%. Kaya naman, maaari niyang buksan ang kanyang attribute panel ng maaga. Isang tuso ng ngiti ang nabuo sa kanyang mukha habang iniisip niya na ang percentage boost ay ang perpektong titulo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Bai upang tingnan ang kanyang innate ability panel. Sa pagkasabik, ang kanyang kamay ay lumubog sa tile na pinagpapahingahan ng kanyang mga kamay. Ang kanyang katutubong kakayahan ay ang Virus Monarch at isang SSS na gising na kakayahan. Ang Virus Monarch ay ang pinakamakapangyarihang kakayahan sa elemento ng virus. Maaari itong sumipsip, gumamit, manipulahin, i-transform, at lumikha pa ng mga virus. Ngunit sa kasalukuyan, mayroon lamang siyang kakayahang sumipsip ng mga virus at ang saklaw ng engravation ay napakalimitado. Alam na kailangan niya ng malaking halaga ng virus upang mapahusay ang kanyang kakayahan, agad na naisip ni Bai ang isang ospital dahil ito ay natural na ang pinakamahusay na lugar upang makakuha ng naturang bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Bai muli sa Zhongqing First Hospital. Agad na nagulat ang kanyang mga mata habang maraming tao ang nagmamadaling lumabas ng ospital na sumisigaw sa takot. Isang matabang lalaki ang sumigaw kay Bai, sinabi sa kanya na may mga zombie sa ospital, na nagsasabing ito na ang katapusan ng mundo. Narinig ito, ngumiti si Bai, naalala na sa kanyang nakaraang buhay. Narinig niya ang mga tao na nag-uusap tungkol sa pangalan ng 3 kakaibang insidente na nangyari sa Zhongqing bago dumating ang pagsubok. Ang isa sa mga ito ay isang selyadong ospital. Lumabas na ang Zhongqing First Hospital ang pinag-uusap ang ospital na naselyuhan. Tinanong ng matabang lalaki kung saan pupunta si Bai habang siya ay sumugod pasulong, ngumiti ng maliwanag, na nagsasabing tila siya ay dumating sa tamang lugar. Siya ay lumusab patungo sa isang paparating na zombie, sinunggaban ang ulo nito, at idinikit ito sa lupa. Ang talent skill ng Virus Monarch ay Virus Engravings. Habang inilagay niya ang kanyang kamay sa mukha ng zombie, sinipsip niya ang virus mula sa katawan ng zombie at nakakuha ng isang virus point na ginagamit para sa pagpapalakas ng kanyang mga kakayahan. Kaya, habang ang iba pang mga zombie sa labas ay sumugod patungo sa kanya,
masayang sinabi ni Bai sa kanila na wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Samantala, sa ospital sa ika-4 na palapag na palikuran, ilang grupo ng mga zombie ang nakulong kasama ang 2 tao. Ang lalaki, si Lu Feng, ay labis na pinagpapawisan, inuulit sa kanyang sarili na tapos na, at ayaw niyang mamatay. Kaya, habang ang isa sa mga zombie ay patuloy na tumatama sa stall na pinagtataguan niya, lumingon siya sa isang pink na may maikling buhok na babae, si Susan, na nagkataong isang nurse sa ospital. Nakaluhod sa sahig sa likod ni Lu Feng, tinanong ni Susan kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Narinig ito, si Lu Feng ay tahimik at nagsimulang manginig ng hindi makontrol, na nagudyok kay Susan na tanungin kung ano ang problema niya. Ang ekspresyon ni Lu Feng ay naging malisyoso. At habang lumalapit siya kay Susan, sinabi niya sa kanya na matagal na siyang naghabol sa kanya, ngunit hindi siya kailanman pumayag. Ngayon na sila ay malapit ng mamatay, bakit hindi muna sila mag-enjoy bago sila mamatay? Narinig ito, sumigaw si Susan na si Lu Feng ay bali-baliw. Paano siya makakapagsabi ng gayong kalokohan? Narinig ang ingay, ang zombie ay isinaksak ang kamay nito sa stall, inaabot sila. Pagkaraan ng 1 segundo, ang buong pinto ay nasira habang si Lu Feng ay natatakot na lumingon, nagtataka kung paanong nangyayari ang sitwasyong ito. Inabot niya at hinawakan ang kamay ni Susan, hinayla siya lampas sa kanyang sarili, at itinulak siya patungo sa zombie, ginagamit siya bilang human meat shield. Nang wala na si Susan at ang zombie sa kanyang daanan, nagmadaling tumakbo si Lu Feng patungo sa bintana. Pagkaraan ng 1 segundo, ang parehong zombie ay nasa kanyang likuran ng mabilis. Si Lu Feng ay biglang nagkaroon ng isang nakakabaliw na ideya. Naisip niya kung paanong ito ay ang ika-4 na palapag lamang, kaya may posibilidad siyang mabuhay kung tumalon lang siya. Gayunpaman, bago pa makagawa ng pagtalon si Lu Feng, ang zombie ay lumusab sa kanya mula sa likuran. Sa kabutihang palad, hindi naabot ng zombie, at bumagsak sa bintana. Sa kasamaang palad, si Lu Feng ay namatay mula sa biglaang impact, nakabitin sa sirang bintana. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na mapotla habang ang sariwang dugo ay tumulo mula sa kanyang ilong, na nagpapahiwatig ng kanyang walang buhay na figure. Pagkaraan ng ilang minuto, ipinakita na ilang zombie ang natagpo ang patay sa mas mababang mga palapag. At nang makarating si Bai sa ika-4 na palapag, nakita niya si Susan na nasa proseso pa rin ng pagiging isang zombie. Kaya, pagkatapos niyang harapin ang mga zombie sa palikuran kasama niya, siya ay lumuhad sa tabi niya at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo. Alam na malapit nang dumating ang militar upang selyuhan ang ospital, kailangan niya ng isang taong nakakaalam ng layout ng ospital upang manguna sa daan. Kaya sa pag-iisip na iyon, aktibahin ni Bai ang kanyang virus engravings at sinipsip ang lahat ng zombie virus sa loob niya, kinakansela ang kanyang proseso ng pagbabagong anyo. Biglang iminulat ni Susan ang kanyang mga mata, umupo na may nagulat na pagkaunawa sa nangyari sa kanya, at lumingon kay Bai, na nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanya. Si Bai, gayunpaman, ay medyo nagulat na ang ginawa niya ay talagang gumana. Hinawakan niya ang kanyang kamay at tinanong siya kung naaalala niya ang nangyari. Sumagot si Susan na oo, na walang oras na sasayajin, si Bai ay nagtanong sa kanya na kailangan niya ng tulong niya sa isang bagay sa ospital. Gayunpaman, si Susan, na nahihiya sa estado ng kanyang mga damit, ay sumagot na gusto niyang magpalit muna ng bago, binabaliwala ang kanyang hindi gaanong mahalagang kahilingan, muling hinawakan ni Bai ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na walang oras na sasayajin. Kailangan lang niya siyang dalhin sa lugar kung saan itinatago ng ospital ang kanilang mga virus. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay nasa laboratorio ng ospital. Binanggit ni Susan na ito ang lugar kung saan nila iningatan ang kanilang mga virus at lahat ng clinical samples mula sa mga pasyente ay sinubukan din dito. Kinukuha ang lahat ng mga virus na maaari niyang makita, agad na sinimulan ni Bai ang paghahalo sa kanila. Nagulat si Susan na magtanong kung ano ang plano niyang gawin sa mga ito. Pagkatapos ng paghahalo sa mga ito, ginamit niya ang kanyang virus engraving skill upang sipsipin ang lahat sa kanyang katawan. Isang serye ng mga abiso ang tumunog, si Bai ay nakakuha ng ilang virus points tulad ng paunang pagkuha ng hepatitis na 10 virus points, influenza na 7 virus points, herpes na 9 virus points, at sa wakas isang HIV na 10 virus points. Sa lahat ng mga virus na nasipsip,
Ang susunod ay ang pagpapalakas ng zombie virus kasama ang mga virus na nakuha niya lang. Alam ni Bai na may ilang pamamaraan ng pagpapahusay ng kanyang lakas. Ang mga ito ay ang Ancestor virus, ang Dark Light virus, ang Decay virus, ang Coxy virus, at panghuli ang T-virus. Ngunit tila ang pinakakapakipakinabang na pamamaraan ng pagpapahusay ng kanyang lakas ay ang Dark Light virus. Ang zombie virus ay nag-i-evolve sa Dark Light virus at ang lahat ng mga katangian ay tumaas ng 10. Ang kakayahan sa self-healing ay tumaas din ng 200%. Matagumpay na nakuha ni Bai ang pangunahing kakayahan ng Dark Light virus na mag-evolve at lumamon. Alam niya na ang Dark Light virus ay isang virus na pangunahing nakatuon sa paglamon at pag-evolve. Biglang sumigaw si Susan, sinabi kay Bai na may zombie na papalapit mula sa pinto. Nakita ito, sinabi ni Bai sa kanya na manatili kung nasaan siya. Pagkatapos, nang mabilis, sinunggaban niya ang leeg ng zombie sa kabilang panig ng silid. Siya ay namangha sa kanyang bilis at lakas. Isinasaalang-alang na ang zombie na hawak niya ay tumitimbang ng mga 150 pounds, at hindi siya nakakaramdam ng anumang kahirapan sa lahat. Ngumiti siya na nagsasabing ito ay isang magandang oportunidad upang subukan ang kanyang bagong kakayahan. Biglang lumabas ang dark purple vines mula sa kanyang kamay. At habang ang zombie ay sumisigaw ng walang saysay, ang mga baging ay ganap na tinakpan ng zombie, nilamon ito ng walang bakas. Ang skill ay tinawag na Evolution Dev-R. Ang dark purple vines ay umurong pabalik sa kanyang kamay. At habang iniinat niya ang kanyang mga kalamnan, masaya siya na ang engraving speed ay mabilis din, na ginawa siyang makabawi ng ilan sa kanyang stamina. Mukhang lubos na nalilito at nagulat, nagtaka si Susan kung ano ang nangyari, na ginawa si Bai na tanungin siya kung ano ang mali at bakit ang biglaang ekspresyon na iyon sa kanyang mukha. Malakas na bamantong hininga si Susan at sumagot na iniligtas siya ni Bai, kaya nagtitiwala siya na hindi siya sasaktan nito at maaari niyang ingatan ang kanyang sekreto. Kaya naman, opisyal na ipinakilala ni Bai ang kanyang sarili bilang Chun Bai at siya naman ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang Susan. Habang tapos na ang pagpapakilala, nakarinig sila ng malakas na ungol at mga putukan mula sa labas ng lab. Sinabi ni Bai kay Susan na narito na ang militar at ang pulisya at dapat nilang selyuhan ang ospital upang alisin ang mga zombie, kaya kailangan nilang umalis kaagad. Habang tumatakbo sila, tinanong ni Bai si Susan na dalhin siya sa bubong, aalis sila mula roon. Nagpupumiglas na makasabay, si Susan ay nagtaka ng malakas kung bakit hindi sila maaaring umalis sa pangunahing pasukan dahil wala pa silang nakatagpo ng zombie. Sumagot si Bai na wala siyang oras na maihiwalay at tanungin. Hindi nila alam, isang malaking evolved zombie ang nasa kisame na nanunood sa kanila na papalapit. Nang makita nila ito, mabilis na itinulak ni Bai si Susan sa kaligtasan at hinarap ang evolved zombie. Natakot si Susan nang makita ang laki ng evolved zombie. Nagsimula siyang umutal sinusubukang magtanong kung ano ito. Gayunpaman, si Bai, na alam ang tinutukoy niya, ay sumagot na ito ay isang mutant. Habang hinarap ni Bai ang mutant, isang kapansin-pansing halaga ng sariwang dugo ang umagos sa sahig, na nagpapahiwatig na siya ay nasugatan. At habang hinawakan niya ang kanyang nasugatang braso, ang malaking claw marks ay nagsimulang gumaling, na ginawa siyang ngumiti ng may pagkasabik. Natagpuan niya na kawili-wili na nakatagpo ng isang mutant ng maaga at nagtaka kung anong uri ng evolution ang bubuuan ng Dark Light virus pagkatapos sumipsap sa mutant. Habang patuloy na tinitingnan ni Bai ang mutant na may ngiti, ito ay lumusab patungo sa kanya ng mabilis. Ito ay nasa kanyang harapan na may mga braso na nakataas, na naglalayong punatin siya. Sa kabutihang palad, mabilis na napansin ni Bai, nagbigay siya ng malaking pagsisikap sa kanyang mga binti at lumundag pataas, iniiwasan ang atake ng mutant habang sinira nito ang sahig, na naglulubog dito ng husto. Sa himpapawid, tinapakan ni Bai ang ulo ng mutant, ginagamit ito bilang isang tantungan upang lumundag dito. Gayunpaman, sa mabilis na reflexes nito, ang mutant ay inikat ang katawan nito ng sapat upang gamitin ang mga kuko nito upang hiwain ang hangin, naglalayon kay Bai. Sa kabutihang palad, si Bai ay itinagilid ang kanyang sarili sa himpapawid, muli, iniiwasan ang nakamamatay na atake ng mutant. Pagkatapos maglagay ng makabuluhang distansya sa pagitan nila, si Bai ay sumunggaban ng isang zombie sa malapit at sinipsip ang virus mula sa katawan nito.
Habang ginagawa niya, nagkomento siya kung paanong ang pangkalahatang kalidad sa mutant ay kapantay ng kanyang. Ang mutant ay muling sumugod para sa kanya, at si Bai na may nakabawi na stamina sa isang antas, ang kanyang bilis at lakas ay napahusay din. Gumawa siya ng kamao sa kanyang kamay, na natatakpan ng kanyang dark purple vines, at tinamaan ang mutant ng direkta sa dibdib. Habang ang puwersa ng pagtama ay nagtapon sa mutant sa isang pader, kinilala ni Bai ang katigasan ng balat ng mutant muli. Pagkatapos ay agad siyang naglagay ng distansya sa pagitan ng kanyang sarili at ng mutant habang ang mutant ay nahulog sa lupa. Nang tumayo ito, ang mukha nito ay dumilim habang umuungal ng malakas na may matinding intensyon na pumatay. Sa sandaling iyon ay ganap na gumaling ang braso ni Bai. Napansin din niya na ang kanyang tama ay hindi gumawa ng anumang epektibong pinsala, na nagpapaiwatig na aabutin ng maraming oras upang harapin ang mutant na ito. Sa sandaling iyon, ginamit ni Susan ang kanyang siko upang basagin ang salamin ng isang kalapit na fire hose cabinet at kinuha ang isang palakol. Mabilis siyang tumawag kay Bai at itinapon ang palakol patungo sa kanya. Gayunpaman, bago pa maabot ng palakol, ang mutant ay gumawa ng isang galit na pagtakbo pasulong para sa kanyang leeg. Si Bai, gayunpaman, sa kanyang kamanghamanghang reflexes, ay lumundag pabalik habang ang mga kuko ng mutant ay halos hindi siya nasagi. Sa himpapawid, nahuli niya ang palakol, nagpapasalamat kay Susan. Pagkatapos, lumapag siya sa balikat ng mutant, at tulad ng mas maaga, ginamit niya ang balikat ng mutant bilang isang kantungan. Ngunit habang gumagawa siya ng isa pang lundag, inalis niya ang palakol habang ang mutant ay gumawa ng pareho sa kanyang mga kuko. Sa kabutihang palad, ang mga kuko nito ay bahagya lamang na nagasgas ang kanyang tiyan, na nagmamarka sa kanyang kamiseta. Sa kabilang banda, ang palakol ay hamati sa mutant sa dibdib habang umuungal ito sa sakit. Kaya naman, si Bai at ang mutant ay nakikipag-ugnayan sa isang matinding labanan habang sila ay nakikipaglaban hanggang sa tabla. Parehong panig ay pansamantalang nakakakuha ng mas mataas na kamay. Gayunpaman, wala sa kanila ang tila makakapagbigay ng isang nakamamatay na tama habang tumatagal ang labanan. Nilayo ni Bai na tapusin ito sa lalong madaling panahon, kaya itinapon niya ang palakol sa mutant. Gayunpaman, nang tumama ang palakol sa mutant, nagkunwari itong walang pakialam at muling lumusab para sa kanya, na naglalayong isara ang puwang na patuloy na nilikha ni Bai. Habang tumalbog pabalik ang palakol pagkatapos tumama sa mutant, naging malinaw na ang stamina nito ay nauubos, na ginawa itong nakaluhod. Napagtanto ito, lumapit si Bai dito, na nagkomento kung paanong hindi niya inaasahan na ang mutant ay makakatagal ng ganoon katagal. Casual niyang ipinahinga ang kanyang paa sa ulo ng mutant at tinukso ito na sinasabing dapat na ang ulo niya ang tinira nito kaysa sa kamay niya noong nagkaroon ito ng pagkakataon. Gayunpaman, siya naman ay hindi gagawa ng ganoong bagay. Kaya naman, itinataas niya ang palakol, na naglalayong alisin ang ulo ng mutant. Sa kasamaang palad, ang mutant ay nag-berserk, ang mga ugat ay lumobo sa ulo nito habang ibinagsak nito si Bai sa dingding na may napakalaking puwersa. Ang biglaang impact ay nagpausbong sa kanya ng isang bibig na puno ng sariwang dugo. Lubos na ikinagulat ni Susan ang tagpong ito. Agad siyang tumawag kay Bai, tinatanong kung ayos lang ba siya. Binitiwan ni Bai ang palakol, na iniisip na wala ng ibang paraan maliban sa paglamon. Ang mutant na may mga kuko nito ay umabot sa tiyan ni Bai, na naglalayong punatin siya. Nakita ito, ngumiti si Bai nang may pagkasabik, tinatanong ang mutant kung ganoon din ang nararamdaman nito. Kaya, ang inaasahan ng pagnanais na punatin siya. Narinig ito, ang mutant ay umungal ng malakas. Pagkaraan ng isang segundo, nagulat ito na makita ang ilang dark purple vines na pumutok mula sa tiyan ni Bai at nagsimulang takpan ng bawat pulgada ng katawan nito. Aktibahin ni Bai ang kanyang evolution devour habang ang dark purple vines ay ganap na nilamon ang mutant. Nakita ito, tinukso ni Bai ang mutant na natatakot na ngayon na nahuli ito sa kanyang sapyet. Nagpatuloy siya na huli na para sa mutant na gumawa ng anumang bagay tungkol dito maliban sa maging kanyang sustansya. Pinanood ni Susan ang buong tagpo at sa sandaling iyon ay nalito siya at nagpa siya na sumuko sa pagsisikap na unawain ang nakita niya.
Samantala, ang sistema ay tumunog na nag-aabiso kay Bai na ang paglamon ng isang second-stage clone zombie ay kumpleto at ang kanyang Blacklight virus transformation ay nasa proseso. Pagkatapos na makumplito ang processing, nakuha niya ang isang clone zombie ability na tinatawag na Bone Claws. Nasasaksihan ito, si Bai ay ecstatic. Naisip niya ang paglamon at pagkatapos ay evolution. Tila ang pagpili sa Blacklight virus ay talagang tama. Sa sandaling iyon, maraming yapak ang patungo sa kanila. Ilang mga lalaking militar na armadong-armado ang nagsabi kay Bai at Susan na itaas ang kanilang mga kamay. Sabay-sabay silang nagtaka kung sila ba ay mga zombie. Tumahimik si Bai sandali pagkatapos ay lumingon kay Susan na nagpapahiwatig na nilayon niyang tumakas sila. Habang sinabi ng mga lalaking militar sa kanila na mayroon silang hanggang 3 upang itaas ang kanilang mga kamay o babarilan sila, binitbit ni Bai si Susan sa kanyang mga bisig at habang umabot sa 0 ang countdown, nagsimula silang magpaputok. Ilang mga bala ang pinaputok sa kanila habang tumatakbo si Bai. Idinirekta siya ni Susan sa daan na dapat niyang tahakin na humahantong sa bubong. Gayunpaman, ang patuloy na mabilis na pagpapaputok ay nag-alala sa kanya. Tinatanong si Bai kung ayos lang ba siya, sumagot si Bai, sinabi sa kanya na pigilan ang pagsasalita at huwag gumalaw sa kanyang mga bisig. Ang tagpo ay lumipat sa bubong, ang tahimik at malinis na tanawin ay biglang naglaho habang malakas na sinipa ni Bai ang pinto. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang bahay ni Susan, kung saan sumagot siya na ito ay sa Roam Neighborhood, North 4th Road, Nanbay Street. Narinig ito, nagbigay si Bai ng isang maliwanag na ngiti at sinabi sa kanya na kumapit. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang galit na pagtakbo sa bubong at biglang tumalon, tinakot si Susan na yamakap ng mahigpit sa leeg ni Bai. Dumating sila sa nais na lokasyon 20 minuto pagkaraan. At habang binuksan ni Susan ang pinto sa kanyang apartment, idinirekta niya si Bai kung nasaan ang banyo, nag-aalok na tulungan siyang linisin at damitan ang kanyang mga sugat. Sumagot si Bai na halos gumaling na siya dahil ang mga bala ay hindi na natili sa loob ng kanyang katawan. Narinig ito, si Susan ay nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan. Ginawa nitong magpasya si Bai na ipakita sa kanya, kaya siya ay nag-alis ng damit, tinanggal ang kanyang mga kamiseta. Nakita ito, si Susan ay hindi maiwasang mamula ng labis, binabasa ang silid, mapang-akit. Na sinabi ni Bai na kung kakainin niya ito, siguradong gagaling siya ng lubos. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang iniisip niya, gusto ba niyang isuko ang kanyang sarili. Narinig ito, sumagot si Susan, na nagsasabing kung kakainin siya ni Bai, ginawa na sana niya ito dahil nagkaroon siya ng maraming pagkakataon. Sa sandaling iyon, sinarado ni Bai ang distansya sa pagitan nila at mapang-akit na sumagot na mali siya. Hindi niya ito kinain kanina dahil ang kapaligiran ay hindi angkop at nagkamali rin siya sa kung anong uri ng pagkain ang tinutukoy niya. Kaya naman, pinunit niya ang natitirang mga damit sa katawan ni Susan, na nagsasabing ang kapaligiran ay maganda at mas angkop na ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya muli kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagtulong sa kanya na gumaling. Handa ba siyang isuko ang kanyang sarili? Narinig ang lahat ng ito, ang mukha ni Susan ay lahat ng uri ng kulay pula. Nagsimula siyang umutol, hindi makabuo ng isang pangungusap. Kaya kinuha ni Bai ang pagtalon at hinalikan siya sa bibig. Pagkaraan ng ilang segundo, sila ay nasa banyo tinitiyak na ang kanyang eating session ay lubusang tinamasa ng walang anumang pagkagambala. Samantala, sa pasukan ng banyo, ang telepono ni Bai ay labis na umugang. Sa kanyang telepono, isang serye ng mga mensahe ang tumunog. Ito ay ang kanyang kaibigan na si Xiao na binanggit na hinahanap siya ng kanilang class beauty na si Su. Kaagad pagkatapos, nagmensahe din si Sunu sa kanya na nagtatanong kung pumunta ba si Bai sa Zhongqing First Hospital tulad ng sinabi ng kanyang kaibigan sa kanya at kung patay na ba siya. Kung hindi siya patay, dapat siyang sumagot kaagad sa kanya. Kinabukasan, si Bai ay casual na naglalakad sa kalye, isang bag sa kamay, telepono sa kabilang banda, gumagawa ng pananaliksik sa 3 kakaibang insidente na talagang nangyari sa Zhongqing bago ang pagsubok. Nalaman niya na kasama ang SEAL Hospital, ang iba pang 2 ay ang suburban bombing at ang monster slaughterhouse. Hindi gaanong alam ni Bai ang tungkol sa 3 kakaibang insidente. Gayunpaman, dahil sa kaunting impormasyon na maaari niyang makita tungkol sa kanila bago ang pagdating ng pagsubok ay isang ganap na sakit ng ulo, at sa hitsura nito,
tila walang sinuman ang masyadong nagmamalasakit dito. Para sa lahat, ito ay isang bagay lamang na hindi mahalaga na paminsan-minsan ay binabanggit sa mga casual na pag-uusap. Sa sandaling iyon, tumawag si Susan. Sumagot si Bai, sinabi sa kanya na siya ay papunta na kasama ang kanilang almusal, ngunit mabilis siyang pinutol nito. Sinabi ni Susan na dalawang lalaki ang nasa kanyang apartment na naghahanap sa kanya, at iyon ay dahil sa ang katotohanan na ang isang nagngangalang si Chayon ay gustong makita siya kaagad. Nagpatuloy siya na ang mga lalaking naghahanap sa kanya ay hindi mukhang mga mabubuting tao. Bukod pa rito, dahil sa bluntly nilang binanggit si Song Zhang na gustong makita siya, kung gayon mataas ang posibilidad na ito ay isang scam. Ang dahilan ay ang si Song Zhang ay karaniwang ang reyna ng Zhongchang at hindi hayagang nag-iimbita ng sinuman. Tinanong ni Susan kung ano ang dapat niyang gawin. Narinig ito, sumagot si Bai na hindi sila nagsisinungaling. Gayunpaman, dapat niyang sabihin sa kanila na maghintay sa labas para sa kanya. Sa sandaling ito ay tiningnan ni Bai ang kanyang mga mensahe at nalaman na si Songgo ay sinusubukang tawagan siya ng walang tigil. Si Song ang anak na babae ni Song Zhang. Bukod pa rito, siya ay isang kaklase niya at nagkaroon sila ng ilang pagkakaugnay sa nakaraan. Pagkatapos basahin ang mga mensahe, natagpuan ni Bai na kawili-wili na si Song ay pumunta upang makita ang kanyang ina at dahil makikita niya ang kanyang daan patungo sa lugar ni Susan ay nangangahulugan na dapat may alam siya. Napagtanto ito ni Bai at nagpasya na tila kinakailangan na makipagkita siya kay Song Zich. Pagkaraan ng ilang sandali, sa suburban freezer warehouse, ang isang kotse ay gumawa ng isang matalim na liko bago dumating sa isang inaasahang paghinto. Lumabas si Bai ng kotse at sinabi ng isa sa mga lalaki sa kanya na si Song Zhang ay naghihintay sa kanya sa loob. Mula sa hirap tungo sa yaman, si Song Zhang ay naging pinakamayamang tao sa Zhongqing sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa parehong lihaytimo at iligal na mga pagsisikap. Bukod pa rito, pagkatapos ng pagdating ng mga pagsubok, siya ay nagising bilang isang A-level na talento, mabilis na itinayo ang kanyang kapangyarihan, at sa huli ay pinag-isa niya ang buong Zhongqing sa gitna ng three-way competition, tunay na naging isang taong karapat-dapat sa titulong Jiang's Queen. Sa kanyang nakaraang buhay, si Bai ay maaari lamang tumangala sa isang taong ganoon. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Naisip ni Bai na kung kaya niyang i-recruit si Song Zhang sa kanyang panig, mas marami pa siyang magagawa sa kasalukuyang interval bago magsimula ang pagsubok. Nang pumasok sila sa koridor ng warehouse, opisyal na ipinakilala si Bai kay Song Zhang. Humingi ng paumanhin si Song Zhang sa pagdadala sa kanya dito ng biglaan, ngunit wala siyang ibang paraan sa ngayon. Nang marinig ito, nagtanong si Bai kung may gusto siyang pag-usapan sa kanya. Sumagot si Song Zhang na tinawag niya si Bai dito dahil si Xiaolo, ang kanyang anak, ay umuwi ng nagpapanik, humihiling na iligtas niya si Bai dahil nawalan ito ng contact sa Jiangchung First Hospital. Kaya, ang dahilan ng pagtitipon na ito ay upang makita kung anong klaseng lalaki ang maaaring magparamdam ng ganito sa kanyang anak. Nagpatuloy siya na siya ay curious kung ano ang napakaganda kay Bai upang makuha ang atensyon ng kanyang anak. Nang marinig ito, hindi naniniwala si Bai sa kanyang palusot. Tahasan niyang sinabi na dapat nang tigilan ni Song Zhang ang pagpapaligoy-ligoy at banggitin na lang kung ano ang tunay na layunin ng kanilang pagkikita. Pinuri ni Song Zhang si Bai sa pagiging tapat. Kaya dahil dito, hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Sumagot siya na sa madaling salita, gusto niya si Bai na maging kanyang lalaki. Maaari rin niyang makuha ang kanyang anak kung interesado siya rito dahil ang maging kanyang manugang ay hindi rin malayong mangyari. Sumagot si Bai, nagtataka ng malakas kung ano ang maaaring dahilan ni Song Zhang upang gustuhin siya ng husto. Lumingon ng bahagya si Song Zhang at may isang tuso ng ngiti sinagot niya si Bai na sa kanyang kabayanihan sa ospital, sino sa matinong pag-iisip ang hindi gugustuhin siya o sa kaso ng kanyang anak, magkaroon ng pagtingin sa kanya. Ang narinig ni Song Zhang na casual na binanggit ang kanyang mga gawa sa ospital ay labis na ikinagulat ni Bai. Naalala niya ang pagsira sa surveillance system ng ospital at power supply. Kaya paano nalaman ni Song Zhang ang tungkol sa ginawa niya sa ospital ng napakabilis? Mapang-asar na sinabi niya kay Bai na huwag maliitin ang kanyang mga kakayahan. Kahit papaano sa oras mula sa lobby hanggang sa monitoring room, maaari pa rin siyang subaybayan ng kanyang mga tao.
Bukod pa rito, siya ay mapalad na nagkataon na may isang tao sa ospital na nakulong sa ward. Ang taong iyon ay maswerteng nakita ang lahat at inihatid ang lahat ng ginawa ni Bai sa ospital. Salamat sa pagpatay sa lahat ng mga zombie, siya ay ligtas at maayos. Sa kasamaang palad para kay Bai, kumuha siya ng isang video ng kanyang pakikipaglaban-laban sa mutant. Kaya, habang ipinakita ni Song Zhang kay Bai ang kanyang patunay, siya ay tiwala sa kung gaano siya kaswerte na kabilang sa mga nakaligtas na inilabas mula sa isolation ng mga tropa ng militar. Kinabukasan, natagpuan niya ang isang kasamahan ni Susan na lubos na pamilyar sa walang hiyang iyon, si Luong. Ang pagkarinig sa pangalan ni Lu Feng ay nagpaalala kay Bai ng gabi bago kung saan siya nagbahagi kay Susan. Binanggit niya si Luong. Sinabi ni Susan na si Luong ay nasa banyo kasama niya at hindi lamang niya sinubukang puwersahang makipag-ugnayan sa kanya, itinulak din niya ito patungo sa mga zombie gamit siya bilang isang human meat shield. Kaya, habang patuloy na sinabi ni Susan kay Bai ang lahat ng nangyari kay Luong, mula sa pagtakbo sa bintana hanggang sa pagbasag ng kanyang ulo sa salamin ng bintana. Sa wakas na pagtanto na si Lu Feng ang nakabitin sa bintana, tinanong ni Bai si Susan kung hindi ba patay si Lu Feng nang pumasok siya. Sumagot si Susan na naniniwala siyang patay na ito. Gayunpaman, labis niyang kinasusuklaman si Luong sa ginawa niya sa kanya at ayaw niyang makialam sa kanya. Gayunpaman, mas gumanda ang pakiramdam niya ngayon at gusto niyang ipagpatuloy ang sinimulan nila kanina. Bai Tuso na tiningnan ng namumulang si Susan sa isang mata at sumagot na hindi niya talaga inaasahan na siya ay isang first-timer. Bukod pa rito, ang mga sigaw ni Susan mula kanina lang ay medyo trahedya. Humingi ng paumanhin si Susan at sumagot si Bai na ayos lang dahil marami silang oras sa hinaharap. Gayunpaman, hindi pumayag si Susan. Sumagot siya na kailangan niyang bigyang kasiyahan ang kanyang tagapagligtas sa anumang halaga. Kaya naman, siya ay umakyat sa itaas at ang natitira ay isang ligaw na marathon sa buong gabi. Bumalik sa suburban freezer warehouse sa corridor, freight elevator's first floor, tinanong ni Bai si Song Zhang kung maaari niyang sabihin sa kanya kung nasaan ang mga isolated survivors. Ngunit sinubukan ni Song Zhang na samantalahin ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pagsasabi kay Bai na sumang-ayon na maging kanya. Pagkatapos at doon lamang niya sasabihin sa kanya. Nang marinig ito, sumagot si Bai na talagang minamaliit siya ni Song Zhang. Sinabi ni Song Zhang na tama si Bai. Sa piraso lang ng impormasyong ito, hindi ito babagay sa isang lalaki ng kanyang kakayahan. Sinubukan niyang magpatuloy ngunit pinutol siya ni Bai sa pagsasabi na nagkamali si Song Zhang sa kanyang sinabi. Ang ipinahiwatig niya ay maliit lang ang alam ni Song Zhang tungkol sa kanya dahil kung alam niya, malalaman sana niya na hindi siya maaaring maging kanyang lalaki, kundi sa kabaligtaran. Siya ang magiging kanyang babae. Kaya, na may tuso ng ngiti, inaktibo ni Bai ang kanyang bone claw skill, sinusubukang intimidahin si Song Zhang at ipakita rin sa kanya kung ano ang kalaban niya sa extension. Nakita ito, si Song Zhang na may nakikitang nag-aalala na ekspresyon ay nagtanong kung iyon ba talaga ay isang mutation ng zombie virus. Ang kanyang bodyguard ay agad na pumunta sa harap niya, alerto at handang labanan si Bai kung sakali. Gayunpaman, casual na iwinagayway lang ni Bai ang kanyang kamay, deaktibahin ang bone claw skill. Nagpatuloy na kung papayag si Song Zhang na maging kanyang babae, sasabihin din niya sa kanya kung ano ang ginawa niya. Sa parehong partido sa isang pagtigil, stalemate, tinanong ni Bai si Song Zhang kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanyang alok. Ngumiti lang si Song Zhang at sumagot na minamaliit din siya ni Bai. Sa mga kukulang na iyon, akala ba niya ay mapapaamon niya ito? Bukod pa rito, mayroon ng si Susan si Bai at maganda rin siya. Bakit siya magiging interesado sa isang matandang babae na tulad niya? Sa isang iglap, may isla na hawak ni Bai ang baba ni Song Zhang at may isang dampi ng kanyang walang limitasyong charisma. Sumagot siya na sino ang hindi matutukso sa ganoong kagandang babae. Nagpatuloy siya sa sadyang pagsasabi na ang lahat ay may kani-kanilang mga kalakasan at kahinaan at kahit papaano sa mga araw na ito bago ang apocalypse. Marami pang magagawa si Song Zhang para sa kanya na hindi magagawa ni Susan. Ang salitang apocalypse ay hindi napansin ni Song Zhang. Nagtanong siya kung ano ang maaaring gawin ng ilang zombie lang. Zombies. Hindi sila karapat-dapat na tawaging warm-up, sumagot si Bai sa kanya na may maladyablo ng ngiti. Nang marinig ito,
alam ni Song Zhang na mas marami pang alam si Bai kaysa sa handa siyang ibahagi, mas marami kaysa sa naiisip niya, sumagot si Bai. Sa puntong ito, alam ni Song Zhang na pareho silang hindi ang uri na magpapasakop sa isa. Kaya, nagmungkahi siya ng isang kooperasyon. Ang tulong niya para sa kaalaman ni Bai. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon si Bai habang ang parehong partido ay nagkamay dito. Habang ginagawa nila, nagkomento si Bai kung paanong ang pagsakop sa reyna ng Jianqing ay hindi talaga madaling gawin. Sumagot si Song Zhang na hindi. Gayunpaman, hindi pa siya nakatagpo ng sinumang lalaki na maaaring sumikop sa kanya at talagang inaasahan niya ang taong iyon. Gayunpaman, hinikayat niya si Bai na ipagpatuloy ang kanyang pagsisikap. Habang sila ay nagkikilalanan, feeling each other out, isang malakas na putok ang tumunog sa buong warehouse. Ito ay isang gunshot, nag-aalarma sa kanila na magtaka kung ano ang nangyayari. Habang tumitindi ang mga putukan, ipinaliwanag ni Song Zhang kay Bai na isang gabi na ang nakalipas, si Commander Hang ng Jiang Military Region ay nagpadala kay Captain Xiao upang makipagnegosasyon sa kanya. Hiningi nila ang ilang refrigerated warehouses upang mag-imbak ng mga buhay na zombies at survivors na iniligtas mula sa isolated hospital. Tiwala na ang mabilis na pagpapaputok ay mula sa kanila. Si Song Zhang ay nagtaka ng curious kung ano ang maaaring nagkamali doon upang maging sanhi ng gayong kaguluhan. Dahil mayroon lamang mga 30 zombies na nakakulong sa cold storage. Siya ay tunay na nalilito dahil ang mga zombies na nahuli ay halos hindi makagalaw at nagtalaga din ang militar ng kalahating pluton doon kasama nila. Samantala, sa Locusyong iyon, ilang mga lalaking militar ang nahihirapan na ipagtanggol ang isang mutated zombie. Naglalayon para sa bibig nito, ang isa sa mga lalaki ay naghagis ng isang hand grenade ng direkta sa mutated zombie, na naging sanhi upang umungal ito ng malakas, nagpapahirap sa sakit. Ang tama ay nagpatamba din dito pa atros, nagpapalabas ng alikabok sa lugar habang ito ay bumagsak sa cold storage building habang ang usok ng hand grenade kasama ang alikabok ay nilamon ang buong figure ng mutant, ibinabalot ito. Ang figure nito ay nakatago sa loob ng usok, na ginagawang hindi makita ng mga sundalo kung nasaan ang mutant. Bigla, isang malaking figure ang sumunggaban sa isang sundalo at may malakas na ungol, ang sundalo ay nadurog hanggang mamatay. Nakita ito, sinabi ni Supreme Commander Captain Xiao sa kanyang mga tauhan na ang kanilang mga sandata ay hindi maaaring magdulot ng epektibong pinsala. Kaya, ang lahat ay dapat bumuo ng isang grupo kasama ang mga tao sa paligid nila at kumalat upang akitin ang atensyon ng mutant ng hiwalay. Kailangan nilang maghintay hanggang dumating ang reinforcements. Sa sandaling iyon, lumitaw si Song Zhang sa likod ni Captain Xiao. At habang lumalapit, sinabi niya sa kanya na dapat niyang sabihin sa kanyang mga tauhan na tigilan ang pagpapaputok at umurong. Nalilito, lumingon si Captain Xiao at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ang ibig kong sabihin ay, ikaw, Captain Xiao, kasama ang iyong mga sundalo, ay hindi makakasugat sa Meat Mountain na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto ba ni Captain Xiao na ang kanyang mga tauhan ay malunod sa kanilang kamatayan ng walang kabuluhan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinabi ni Song Zhang kay Captain Xiao na utusan ang kanyang mga tauhan na protektahan ang kanyang mga empleyado ng cold storage at ang mga survivors mula sa isolation hospital na dinala niya mula roon, at dapat siyang magmadali tungkol dito. Nang marinig ito, sumagot si Captain Xiao na imposible iyon. Ang mutant ay hindi mabagal at walang makakatakas ng walang taong nagpipigil dito. Kasabay nito, si Luli, isang survivor mula sa isolation hospital ay malapit ng madurog ng mutant. Ang kanyang mukha ay nababad sa malamig na pawis habang pinanood niya ang kamay ng mutant na malapit ng damapo sa kanya. Pinanood ni Song Zhang ang tagpo na may ngiti, na nagkomento na hindi dapat mag-alala si Captain Xiao tungkol sa pagpigil sa mutant. Mayroon siyang taong mag-aalaga dito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Bai sa tagpo at inaktibo ang kanyang bone claw skill, tumagos sa tagiliran ng mutant. Tinulungan ng mga sundalo si Luli na tumayo habang pinanood niya si Bai na may pakiramdam ng pasasalamat. Si Bai, gayunpaman, ay nakangiti, nagkomento sa katigasan ng balat ng mutant, isang casual na paghawak lang, at halos na-dislocate niya ang kanyang braso. At sa paraan ng paglaki nito sa ganoong sukat, tila ang mutant ay magiging mahirap harapin. Itinaas ng mutant ang kamay nito, na naglalayong ibasura si Bai sa lupa.
Gayunpaman, habang papalapit ang kamay nito sa kanya, si Bai sa kanyang mabilis na reflexes at bilis ay ginamit ang kanyang mga kuko upang hiwain ang maraming sugat sa buong braso ng mutant sa isang iglap. Pagkatapos ay lumapag siya sa harap ng mutant habang ito ay nagpapahirap sa sakit. Napagtanto ito, ikinuyong ng mutant ang ngipin nito sa galit habang casual na lumakad si Bai patungo dito. Bigla, ang mutant ay matalim na umikot at sinira ang cold storage warehouse, naghahanap ng kung ano. Nakita ang lahat ng ito, nag-aalala na nagtanong si Captain Xiao kay Song Zhang kung nagpapalaki ba siya ng isang halimaw. Sumagot sa kanya si Song Zhang na may tuso ng ngiti na si Bai ay hindi isang halimaw kundi ang kanyang partner. Sa pinakamalapit na storage room na puno ng karne, nilayo ng mutant na lumunin ang karne upang tumaas sa laki at lakas. Gayunpaman, pinigilan ito ni Bai, tinutokso ang mutant sa pag-aaksaya ng lahat ng karneng ito. Pagkatapos ay inaktibo niya ang kanyang Evolution Devour habang ang ilang mga tentacles ay kumalat mula sa kanya, nilalamon ang lahat ng karne at malapit na ring lumunin ang braso ng mutant. Nakita ito, galit na sinuntok ng mutant si Bai sa kabilang braso nito. Sa kabutihang palad, gumawa siya ng isang lundag sa mutant sa oras habang ang sistema ay tumunog na kumpleto na ang paglamon. Host has consumed a large amount of frozen beef. Black light virus has evolved slightly, increasing host strength and endurance. Nakita ito, ngumiti si Bai. Ito ay tunay na premium beef. Hindi lamang ito nagpanumbalik ng kanyang enerhiya, ngunit ginawa rin siyang mag-level up. Napagtanto ito, alam ni Bai na ang mutant ay sinusubukang punan muli ang nawala niyang enerhiya. Ang mutant ay mukhang pagod, kaya oras na para mamatay ito. Bai tumawa ng nananakot sa mutant. Pagkaraan ng ilang sandali, isang massive beam ng enerhiya ang babarilan sa mutant na ikinagulat nina Song Zhang at Captain Xiao. At habang ang mutant ay bumabagsak sa lupa, sinundan ni Bai ng isang nakakadurog na kamao sa noo ng mutant. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, siya ay napaurong nang itinaas ng mutant ang mga kamay nito na naglalayong durugan si Bai. Nakita ito ni Bai at ngumiti ng mapang-uyam, inaktibo ang kanyang Evolution Devour muli. At habang ang mga tentacles ay sumabog at unti-unting bumalot sa buong katawan ng mutant at pinipigilan din ang mga kamay nito, si Captain Xiao ay takot at labis na pinagpapawisan. Nakita ito, gayunpaman, nagpatuloy si Bai sa kanyang panunukso habang ang mutant ay sumisigaw ng walang kabuluhan. Hindi na maaaring tumayo lang si Captain Xiao at panoorin ang paglalahad ng tagpo. Nagkomento siya na si Bai ay tiyak na hindi tao. Pagkatapos ang kanyang mukha ay biglang nagbago habang isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Naisip niya kung paano sa pagpigil sa parehong monsters, ito ang perpektong oportunidad upang pasabugan sila. Kaya, sa isang malakas na sigaw sa kanyang walkie-talkie, inutusan niya na ang kanyang reinforcements ay maglunsad ng isang missile sa kanyang Desired coordinates. Sa kabutihang palad, bago niya maibigay ang coordinates, isang tapik sa kanyang balikat ang nagpahinto sa kanyang mga aksyon. Lumingon siya upang tingnan si Song Zhang na nagbabala sa kanya na mag-isip ng mabuti. Si Bai ay tumutulong sa kanila ngayon, at iniligtas din niya ang kanyang sariling as kanina. Hindi niya kailangang gumawa ng isang bagay na hanggal na magtatapos ng masama para sa lahat. 10 minuto pagkaraan, matagumpay na nalemon ni Bai ang mutant. Gayunpaman, ang mga sundalo sa ilalim ng utos ni Captain Xiao ay itinutok ang kanilang mga baril kay Bai, na mukhang hindi nababahala sa banta. Sinabi ni Captain Xiao sa kanyang mga tauhan na maging on high alert sa bawat galaw ni Bai. Nang marinig ito ay hindi natuwa si Song Zhang, kaya pinaalalahanan niya ang kapitan tungkol sa sinabi niya kanina. Sumagot si Captain Xiao na hindi niya nakalimutan. Gayunpaman, kung ang kanyang partner ay magpasya na umatake, kung gayon siya ay guganti ng naaayon. Habang ipinipikit ni Bai ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng isang napakalaking pag-agos ng enerhiya habang inabisuhan siya ng system prompt na ang first obtainment ng isang zombie virus variant Flesh Mountain. Ang kanyang strength form ay primary at nagkamit ng 500 virus points. Bukod pa rito, na-unlock niya ang virus king talent na tinatawag na virus injection. Pagkaraan ng ilang segundo, iminulat niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim habang tumatalas ang kanyang tingin.
Sa sandaling iyon, isa pang notification ang tumunog na nag-aabiso kay Bai na nalamon niya ang isang rare mutant na isang first-stage strength-type Flesh Mountain zombie. Sa makatuwid, ang lahat ng abilities ng Black Light Virus ay lubos na mapapahusay. At kasabay nito, ang kanyang Bone Claws ability ay nag-evolve, lumaki sa laki at tumaas sa kahusayan. Bukod pa rito, ang strength form ng Flesh Mountain ay nag-decompose. At bilang resulta, nagkamit siya ng isa pang ability na tinatawag na Heavy Hammer. Ito ay karaniwang nagpapalaki sa kanyang kamay ng napakalaki kasama ang isang superhuman strength. Habang sinusuri niya ang parehong abilities, si Bai ay natutuwa. Sa katunayan, isang makabuluhang evolution sa Heavy Hammer. Maaari siyang makaramdam ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na puwersa. Gayunpaman, nakalulungkot na walang maaari siyang subukan nito. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang kamay ay umatras sa orihinal nitong anyo, at habang ginagawa ito, kinuha niya sa kanyang jacket pocket ang isang bagay. Nakangiti tungkol sa kanyang pinakamalaking pakikinabang ng araw. Ang Flesh Mountain Core. Ang Flesh Mountain Core ay isang napakabihirang material na maaaring gamitin upang mag-craft ng equipment. Gayunpaman, nagtaka si Bai kung anong mga pakikinabang ang maaari niyang matanggap kung makakahanap siya ng isang paraan upang kontrolin ito at gamitin pa ito upang lumikha ng isang laman na maaaring lumaki ng walang hanggan. Habang pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang pakainin ang Flesh Mountain Core ng mas maraming virus sa gayon ay magpatubo ng isa pang Flesh Mountain upang subukan ang lakas nito. Sakto nang tawagin siya ni Song Zhang na nagtapos sa kanyang pagmumuni-muni, reverie, tinago ni Bai ang Flesh Mountain Core pabalik sa kanyang bulsa. Kasabay nito, lumapit si Luli sa kanya na may maliwanag na ngiti at habang iniunat niya ang kanyang kamay na nagpapakilala sa sarili, sinabi ni Bai kay Luli na narinig niya ang tungkol sa kanya. Siya ay isang kilalang journalist sa Jianjing at isa ring medyo sikat na internet celebrity. Curious, nagtanong si Bai kung si Luli ba ang lihim na kumuha ng video sa kanya sa ospital. Nang marinig ito, sumagot siya sa kanya na may kinakabahang ngiti na siya nga iyon at gusto rin niyang personal na pasalamatan si Bai sa pagliligtas sa kanya ng 2 beses. Nilapitan ni Bai ang pagitan nila at sinabing ang pagliligtas sa kanya ng 2 beses ay isang simpleng nagkataon. Gayunpaman, kinunan ba niya ng video ang kanyang laban sa Flesh Mountain Mutant? Sumagot si Luli ng kinakabahan na iyon ay isang professional habit. Ngunit kung ayaw ni Bai na i-record, maaari niya itong i-delete kung mas gusto niya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Luli na sasabihin ni Bai sa kanya na panatilihin ito dahil mayroon siyang gamit para dito at hindi niya dapat ipadala ito. Bigla silang naabala ni Captain Xiao, na nagpaalam sa kanya na ang kanilang military district commander, si Commander Hang, ay umaasa na maipaliwanag ni Bai ang lahat tungkol sa kanyang sarili at kung ano ang nalalaman niya sa militar. Tiningnan ng kapitan, naalala ni Bai si Huang Xingqiu, karaniwang kilala bilang Commander Hang, ng lubos. Iyon ay isang pangalan na hindi niya malilimutan. Pagkatapos dumating ang mga pagsubok, pinilit niya ang mga awakened na mahina at nag-iisa, ginagamit sila tulad ng mga baboy at aso. Sa una ginamit nila ang patriotism at pambansang katwiran upang aliwin ang lahat ngunit kalaunan ito ay pawang di makatwirang pahirap at insulto. Si Bai ay isa sa kanila na naghihirap at nagugutom na hindi man lang makakain ng maayos. Ang pinakakatawa-tawa ay ang sinumang sumusubok na umalis ay inakusahan ng pagtataksil at hinanap. Napilitan si Bai na umalis ng Zhongqing dahil dito. Kaya sa mga pag-iisip na iyon, malamig na tiningnan ni Bai si Captain Xiao na nagtanong kay Song Zhang kung dapat ba siyang sumunod. Siyempre hindi, wala pa akong alam, kaya bakit mo gagawin ang sinabi niya? Sumagot si Song Zhang kay Bai nang umiti na nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin noon. Sinabi ni Song Zhang kay Bai na hindi siya kailangang mag-alala. Siya mismo ang hahawak sa sitwasyon. Nakita si Song Zhang na lumalapit, kainahinala na sinabi ni Captain Xiao sa kanya na dapat niyang maunawaan ang tungkulin ng pagiging isang mamamayan ng bansang ito, lalo na sa lungsod na ito. Gayunpaman, hindi pumayag si Song Zhang. Marahas niyang inapakan ang kanyang takong ng matatag sa lupa at sumagot kay Captain Xiao na dapat niyang tigilan ang pagsasabi ng kalokohan tulad ng isang opisyal. Anong pandaraya na tungkulin ang tinutukoy niya? Siya ay isang platoon leader lamang, hindi sapat na kwalipikado upang humingi ng kahit ano. Furthermore, he should go tell his master that if he has any issues, he should come to her mismo.
Nang marinig ito, si Captain Xiao ay walang imik. Sa sandaling iyon, ang isa sa kanyang mga tauhan ay lumapit mula sa likod niya at ipinaalam sa kanya na ang mga isolated personnel ay nagdudulot ng gulo, making a ruckus. What should they do about it? Nang marinig ito ay nagngingit-ngit sa galit si Captain Xiao, gayunpaman, nagtanong si Bai sa sundalo kung mayroong isang taong nagngangalang Lu Feng sa mga tao. Sumagot ang sundalo na mayroon at mula sa nakita niya, si Lu Feng ang nagdudulot ng pinakamaraming gulo. Nang marinig na buhay si Lu Feng, nagtanong si Bai kay Captain Xiao kung maaari niya itong makita. Agad na sumang-ayon si Captain Xiao, alam na si Lu Feng ang mapagulong isa sa lot. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Lu Feng ng gusali ng tuwang-tuwa at nagtatanong kung tumawag ba ang kanyang ama para sa kanya. Iyon ba ang dahilan kung bakit siya pinalabas? Nagpatuloy siya ng mayabang na ang kanyang ama, si Lu Hu, ay ang Vice President ng First Hospital. Gayunpaman, isang tapik sa balikat ang nagpatahimik sa kanya at habang tiningnan niya ng nag-aalala ang tao, inaktiba ni Bai ang kanyang steel virus injection at ipinasa ang zombie virus sa katawan ni Lu Feng. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Lu Feng na hinahanap niya ito dahil may isang taong humiling sa kanya na magpasa ng isang mensahe sa kanya. Nagtanong si Lu Feng kay Bai kung ano yun ngunit lumapit si Bai sa kanyang tainga, bamulong na sinabi sa kanya ni Susan ang lahat ng nangyari sa kanyang kama noong gabi pagkatapos. At mula sa ginawa ni Luong sa kanya, gusto ni Susan na mamatay siya. Nang marinig ito, nagsimulang pagpawisan ng sagana si Lu Feng, nagtatanong kay Bai kung paano nakaligtas si Susan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.